Filipino 4, Term 1, Week 5. Pag-unawa at pagsusuri sa tekstong impormatibo o ang pag-iisa. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pag-unawa at pagsusuri sa tekstong impormatibo o ang pag-iisa. Mga kasanayan. Unang araw. Maikling balik-aral. Alam ko, tukuyin kung ano ang kahulugan ng mga tekstong biswal sa bawat bilang. Una, magaling. No parking. Pangalawa, tama. Elevator or lift. Pangatlo, mahusay. No entry. Pang-apat, magaling. Recyclable. Pang-lima, tama. Wet floor. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Larawang suri. Suriin ang larawan batay sa nais nitong ipakita. Para sa unang katanungan, ano ang mga nakikita mo sa larawan? Nakikita sa larawan ang isang pamilya na magkakasamang kumakain sa hapagkainan. Ano ang tawag mo sa binubuo ng nanay, tatay at anak? Ang binubuo ng nanay, tatay at anak ay tinatawag na pamilya. Anong pagpapahalaga ng mga Pilipino ang inilalarawan dito? Ipinapakita dito ang pagmamahalan, pagkakaisa at pagsasama-sama ng pamilya. Pang-apat, paano nagiging masaya ang isang pamilya? Nagiging masaya ang isang pamilya kapag sila ay nagmamahalan, nagtutulungan at nagkakasama sa mga gawain tulad ng pagkain. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. I-connect. Isulat sa loob ng bilog ang mga salitang maiugnay sa salitang impormatibo. Para sa iyo, ano ang impormatibo? Magaling. Impormasyon. Kaalaman. Paliwanag. At detalye. Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa. Sipat eksena. Panoorin ang isang video clip tungkol sa 7 mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una,
Ano ang pagkakatulad ng mga larawan na ipinakita sa unang aralin sa pinanood na video? Ang pagkakatulad ng mga larawan ay nagpapakita sila ng mga paraan o hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 tulad ng paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask, at pag-iingat sa kalusugan. Pangalawa, ano ang tawag dito? Ito ay tinatawag na mga hakbang sa pag-iwas o health protocols. Bakit ito ginagawa? Ginagawa ito upang maprotektahan ang kalusugan ng mga tao at maiwasan ang pagkalat ng sakit sa komunidad. Basahin natin ang pamumuhay noon at ngayon. Noong unang panahon, simple lamang ang buhay ng mga tao. Wala pang makabagong teknolohiya, kaya ang kanilang mga gawain ay mano-mano. Halimbawa, ang pakikipag-usap sa mga malalayong tao, gumagamit sila ng liham o sulat. Sa pag-aaral, aklat lamang at sulat kamay ang gamit. Wala ring internet o cellphone, kaya mas maraming oras ang mga bata sa paglalaro sa labas at pakikipagkwentuhan ng harapan. Sa panahon ngayon, malaki na ang pagbabago dahil sa modernong teknolohiya. Maraming tao ang gumagamit ng cellphone, tablet at computer. Sa pamamagitan ng internet, mabilis na nakakapag-usap ang mga tao gamit ang chat o video call. Sa pag-aaral naman, may mga online class at educational apps na nakatutulong sa mga bata upang mas madaling matuto. Kahit nasa bahay lamang, maaari nang makakuha ng impormasyon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Dahil sa modernong teknolohiya, naging mas mabilis at mas maginhawa ang pamumuhay ng tao ngayon. Ngunit mahalaga pa rin gamitin ito ng tama at balansehin ang oras sa pag-aaral, paglalaro at pakikisalamuha sa pamilya at kaibigan. Pinatnubayang pagsasanay. Basa unawa, ibigay ang pagkakaiba noon at ngayon. Maaari mo ba itong sagutin? Para sa unang hanay, noon, mas simple ang pamumuhay ng mga tao. Ngayon naman ay mas moderno ang pamumuhay dahil sa teknolohiya. Noon, madalas naglalaro ang mga bata sa labas kasama ang kaibigan. Ngayon, maraming bata ang gumagamit ng cellphone, computer o internet. Noon, kaunti lamang ang mga makabagong kagamitan. Ngayon, maraming makabagong kagamitan at teknolohiya. Noon, sa pakikipag-usap sa mga malalayong tao ay gumagamit ng liham o sulat. Ngayon, madalas gumagamit ng social media o chat sa pakikipag-usap. Ikatlong araw, paglalapat at pag-uugnay. Tekstong informatibo. Alam mo ba kung ano ito? Ang tekstong informatibo ay isang uri ng teksto na naglalayong magbigay ng impormasyon at kaalaman tungkol sa isang tiyak na paksa. Ito ay nagsisilbing daluyan ng mga datos, katotohanan at kaalaman na maaaring makatulong sa mga mambabasa upang mas maunawaan ang mga bagay-bagay sa kanilang paligid.
Ang pangunahing layunin ng tekstong impormatibo ay magbigay ng malinaw, tumpak at detalyadong impormasyon. Tuklas alam, tukuyin ang layon, kahulugan at mensahe mula sa binasa. Tukuyin mo ang layon, mensahe, kahulugan ng binasang tekstong noon at ngayon. Sagutin natin, noon at ngayon. Layon. Ipakita at ipaliwanag ang pagkakaiba ng pamumuhay ng mga tao noon at ngayon. Mensahe. Nagbabago ang panahon at pamumuhay ng tao, kaya mahalagang matutong umangkop at pahalagahan ang mga mabubuting bagay mula noon hanggang ngayon. Kahulugan. Ang noon at ngayon ay nagpapakita kung paano nagbago ang mga gawain, teknolohiya at pamumuhay ng mga tao sa paglipas ng panahon. Alam ko, ibahagi ko, isa-isahin ang mga pagbabagong naganap ngayon dulot ng pandemya. Una na dito, ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Madalas na paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o sanitizer. Pag-aaral sa bahay gamit ang modules o online classes. Pagpapanatili ng physical distancing sa ibang tao. Mas madalas na pananatili sa bahay upang maiwasan ang sakit. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Punuan mo. Punan ang sumusunod na talahanayan. Ano ang iyong mga natutuhan? Narito ang mga maaring maging sagot. Basahin mo. Pangalawa, gaano ito kahalaga? Narito ang mga maaring maging kasagutan. Basahin mo. Pagsusulit. Ako naman, bumuo ng sariling hakbang upang hindi na maulit pa ang nangyaring pandemya. Pamagat, hakbang sa kaligtasan. Narito ang rubrics. Narito ang halimbawa. Pamagat, hakbang sa kaligtasan. Panatilihin ang malinis na katawan sa pamamagitan ng madalas na paghuhugas ng kamay. Sundin ang mga alituntunin sa kalusugan tulad ng pagsusuot ng mask kapag may sakit. Magpabakuna upang maprotektahan ang sarili laban sa mga sakit. Panatilihin ang malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng tamang pagkain at pag-ehersisyo. Makinig at sumunod sa payo ng mga doktor at pamahalaan tungkol sa kalusugan. Nagawa niyo ba ito? Mahusay kung ganon. Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito?
Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pag-unawa at pagsusuri sa tekstong impormatibo o ang pag-isa. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.